lang. Yan, okay na yung talong. Lalagay na ngayon natin yung malalaking wala ng bukid na natin nabili. Yan. Hayaan natin siyang kuluan dito para, pwede din wala siyang isda. Pwede na natin siyang haluin. Yan. Titikman natin kung ano na lasa. Maglalagay tayo ng tubig. Ito po ay masarap pagka naluto siya, ilalagay natin sa ref ng mga 3 days kasi tumitiim na yung lasa ng pinakparang atsara dun sa talong. Lalagyan natin ng asin. Tsaka asukal. Dapat magbalanse ang tamis nito, asim at alat. Yung para siya talagang yung atsarang common na atsarang papaya. Ganun na lasa niya. Kaya lang ito ay ginigisa, niluluto. Dahil kasi yung talong, ululuto natin diyan sa pinaka parang atsara o yung atsara syrup niya. Yung combination ng suka, asin, asukal. Yung tatlong ano niya, pagbabalansin natin, yung asin, tamis, at saka yung alat. Ayan, pumula na siya ng konti dahil dun sa ketchup. Pampapula lang natin ng ketchup para hindi siya yung medyo malinaw. Pampapula siya. Kung gusto niyo mas mapula, dagdagan niyo ng ketchup. Yan. Hintayin lang natin uling kumulo at titikman natin, ilalagay na natin yung paminta. Tikman ulit natin. Pag maasim ang suka na ginamit natin, lalagyan natin siya ng tubig para mabalanse. Lagyan pa natin ng konting tubig. Tansya-tansya lang po tayo. Wala pa tayo eksaktong suka. Ngayon pwede natin siyang takpan para mas mabilis kumulo yung sabaw niya. Maglalagay tayo ng siling pansigang, pandagdag aroma dun sa ating atsarang talong. Yan, malapit na uling kumulo. Dagdagan pa natin ng konting ketchup para pumula kasi medyo parang maputla. Huwag naman maraming ketchup, yung bang medyo reddish lang ng konti o yellowish yung ating sabaw. Basta ang balansin natin dito, asin, tamis, at saka alat. Perfect na yun. At maamoy na rin yung siling pansigang, yung aroma niya.
Kung kayo maiinip sa pagluluto, talagang matyagaan lang sa pagluluto at kung hindi tayo matyaga, hindi tayo kakain ng masarap, di ba? Kung hindi tayo matyaga, o-order na lang tayo. Uso ngayon yung nag-o-order. Pero ito yata wala nang nagluluto ganyan sa panahon natin ng ganitong atsarang talong, hindi nila alam to. Yung mga matatanda na kaidaran ko na matanda na rin ba kami, alam ito. Pero kahit naman kaidaran namin, hindi nila alam itong atsarang talong. Kung ano ito. Masarap to pag mga 2 o 3 days nang nakababad yung talong doon sa pinaka syrup niya o yung sabaw ng ating atsara. Kumukulo na siya, titikman uli natin para pag okay na ang lasa niya at nabalanse na, ilalagay na natin yung talong. Tamang uli sa asukal, i-adjust uli natin yung tamis. Mga 2 kutsara pa. Pero itong asukal o yung atsara na to, kalaban ni Batman, kaya hindi tayo masyadong kakain ng marami dito. Titikman lang natin. Marami na tayo natikman. Kulang pa. Lagyan natin lahat ng asin. Sa tamis niya, adjust pa natin. Kailangan kasi nababalanse yung tamis at alat. Tsaka yung asin. Kung po ang gamit natin asukal, yung linaw, ay yung wash kung tawagin. Wash sugar. Huwag yung brown at iitim. Pwede din yung puti, pero okay lang yung wash. Para may asim ng konti. Nasusundan nyo ba guys? Gisa-gisa lang tayo sa una. And then, yung mga suka, ilalagay natin. Tapos i-adjust natin yung alat, tamis, at saka yung asin. Oops. Ano ito, mamis? Oh, matamis na yung panlasa kapag marami na akong asukal sa katawan. Lagyan pa natin ang asukal. Pero yung asin okay na eh. Ngayon, pag okay na yung panito, hahatiin natin yung pinaka sabaw niya dahil doon naman natin siya ilalagay sa atsarang papaya na niluto. Dalawang version tayo dito. Parang tinatawag nating 2-in-1. Konting alat pa. Konting asin na lang. Ayan. Ang dami ko nagtikim. Pero masarap man. Ayan. Okay na siya. Ngayon, hahatiin na natin itong sabaw niya. Dahil yung kalahati, version naman ng papaya ilalagay natin. Hatiin natin siya.
Patayin muna natin apoy. Oh, mainit. Yan. Lahati na siguro yan. Ayan. Ngayon, sindihan uli natin yung apoy. Ilalagay na natin ang talong. Yung talong na binabad natin sa tubig na may asin para hindi siya manitin. Itong talong siguro mga 3/4 kilo or less, 3/4, mahigit kalahati. Tingnan ang talong, pag nababad siya sa asin, tubig na may asin, hindi siya mangingitim. Lalagay na natin ngayon yung ating talong. Marami kaya ito sa bawang. Bawasan pa natin. Bawas pa. Yan. Okay na. Talong. Kaya nakalubog, mas maganda nakalubog ang talong sa pinakasabaw niya para masipsip niya yung lasa. Yan. Yan. Okay na yan. Init. Paso ako. Takpan natin para mabilis maluto ang talong. Yan, kumukulo na siya. Pagluto na yung talong, ilalagay na natin yung dalagang bukid. Pwede tayong gumamit ng dalagang bukid, tilapia, galunggong, lapu-lapu, kung ano man na isda na pwede nating ipiprito, ilalagay natin dito. Kung ano yung paborito nyong isda, pwede natin gamitin dito. Basta piprito nyo muna. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagpiprito ng isda at alam naman natin lahat kung paano magprito ng isda. Kaya malapit na maluto yung talong. At mamaya, sisensya natin to kung anong lasa. At susunod natin version ay yung papaya. Natin kung tumabang dahil sa pagkalagay ng talong, pwede pa natin siya i-adjust. Okay na. Sarap. Ang sarap guys. Ang sarap dito, may mainit na kanin din. Sabi ko nga sa inyo, mas masarap ito kung after 2 to 3 days naka-stack rep. Tapos i-init na lang natin or kahit hindi i-init, diretso na doon sa pagkain. Okay naman malamig, pero yung iba, kung gusto, iinit natin. Pero ang sarap kahit kung naiinit, kasi mainit yung kanin. Kung gusto, parang atsara na okay lang na malamig, hindi naman iniinit yung atsara. Kung wala naman tayong rep, pwede lang dito sa labas, kaya lang dito siya magkakagal ng matagal. Mag-iiba lasa. Parang paksiw lang din pag inabot ng 3 days pa init-init, masarap. Ito kasi pag ininit-init natin, malulusaw yung talong. Pero hindi ganun malulusaw po masyado ang talong dahil kasi kumukunat siya dun dahil sa suka. Dahil dun sa ano ng suka, kumukunat yung talong. Di ba? Yun namang talong sa ano, sa kare-kare, bakit pag sama siya sa mani, bakit ang talong tumitigas sa kare-kare? Hindi siya kagad naluluto. Hindi kamukha ng talong na ordinary lang natin iniluluto, mabilis siyang lumambot. Ba't doon tumitigas pag nilalagay natin sa may mani o peanut butter na kare-kare?
Malapit na siyang maluto. Hinaan natin ang apoy at masyadong malakas. Konti na lang. Takpuin natin lang. Yan, okay na yung talong. Lalagay na ngayon natin yung malalaking dala ng bukid na natin nabili. Yan. Hayaan natin siyang kuluan dito para, pwede din wala siyang isda. Pwede. Bibilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Okay na. Papatayin na natin ito. Yan. Luto na siya. Ito na yung tinatawag na atsarang talong. Yan. Hintayin lang natin lumamig ng konti. At hahanguin na natin sa isang lalagyan. O paano guys? Sana may natutunan kayo dito sa ating atsarang talong. Mamaya naman yung ating atsarang papaya na niluto. Na version din ng mudra, na paborito din yung iluto. Mamaya sistensya natin to kung ano lasa niya. At kung masarap nga o hindi, pero alam ko masarap dahil hindi ko isi-share sa inyo kung hindi masarap. Ngayon, ito transfer natin po sa isang lalagyan. O paano? Paalam na muna at mamaya na lang po ulit.